Okay, good evening po sa bawat isa. Ang Thursdays natin ay inialat natin for algorithmic trading. So meaning, every Thursday ay patungkol sa iba't ibang uri ng EAs, expert advisors, robots, or anything related sa algorithmic trading ay sisilipin natin, titingnan natin. So later on, ah ang magiging guest natin dito, unang guest actually, ay si Sir Paulo. Ayan. So, siya yung ah magpipresent ng kanyang mga na-develop na EAs, robots. Pero bago natin pakinggan yung kanyang ipipresent, ay alamin muna natin kung ano ba tong algorithmic trading. So, magkakaroon muna tayo ng introduction at para ma-prepare tayo pagka nag-discuss na siya ng um, mabilisan siguro yung discussion niya tsaka specific sa mga nagawa na niyang EAs. So, yun ang pinaka-general plan. Ang tagal nitong algorithmic trading discussion ay of course depende sa participation natin na a-attend. Like, kung may mga questions tayo, so kung masasagot ko, di sasagutin natin on the session. Kung hindi, magre-research muna bago sagutin yung tanong. Yan, para maayos naman yung sagot. Kumbaga, ayan. At ang pinaka-objective natin dito ay magamit natin yung tool natin, which is MetaTrader 5. Ayan, so MT5 tayo. MetaTrader 5, magamit natin siya, yung available tools na meron siya para naman matulungan tayo sa ating trading. At yung ilang trading activities natin, pwede nating i-automate or totally naka-automate ang ating trading. Ayan. Kaya aralin natin ano bang basics, paano ito sineset up sa MetaTrader 5 at paano ginagamit ang MetaTrader 5 to create or build a robot, an EA. At yung algorithmic trading is just a general term na kung saan ang ibig sabihin ay gumagamit ka ng computer programs. Yan. Or nagde-develop ka ng computer programs. In our case, tayo ang magsusulat ng computer programs following our predefined set of rules. So, ang source pa rin ng logic kung paano mag-trade ay ikaw, ako, tayo, mga tao. Dahil tayo yung mga nagtitrade na before, manual trading. Tayo ang nakakaalam kung kailan magandang mag-buy, magandang mag-sell, yan, kailan magandang mag-exit, yan, profitable na mag-exit. Yan. Yun ang ating mga predefined set of rules na kung saan day in, day out, pag nagtitrade tayo, yun ang sinusunod natin. At either gusto nating ma-enhance siya or gusto nating laging masunod siya, yan, kaya tayo magsusulat ng computer program to automatically execute yung buying and selling
natin, nung tinitrade natin. For example, yung financial asset na interested tayo ay gold. Yan. So, instead na tayo ang mag-execute ng buy and sell, yung ating binuo na program na following our predefined set of rules. Yan. So, yun yung pinaka-objective nga natin. Kaya tayo mag-aaral nito ay matulungan tayo, malesen yung ating trabaho na pagtitrade. Pero, kung paano pa rin tayo mag-trade, yun ang susundin ng robot na yan. At hoping na pwede natin siyang ma-improve through time at pwede pang ma-refine, madagdagan yung set of rules natin kasi gusto pa natin na mas maging profitable yung ating approach or strategy. Yan. So dahil ito ay isang computer program, ang requirement sa atin ay at least dapat matuto tayo kung paano mag-program, paano magsulat ng isang computer program na maintindihan ng MetaTrader 5. Kasi sa MT5 platform tayo. At ang MT5 naman ay may sariling programming language. So hindi ito tulad ng ibang programming language na na-encounter natin before. May similarity sa structure, maaring sa mga variable declaration, may similarity sa mga syntax, yung mga ginagamit na paggugrupo ng mga codes. Yan. Malapit kasi siya sa C++, Java, yan, C Sharp. Yan, yan ang mga malapit na itsura ng pagsusulat ng program dito sa MetaTrader 5. So maganda may background. But ang kagandahan naman ng MetaTrader 5 ay meron itong mga examples na mga working robots na pwede rin doon tayo magsimula. Later on, titingnan natin kung nasaan sila at paano sila nagbo-work. Yun, sisilipin natin para lang magkaroon tayo ng idea. So we don't really start from the beginning. Yan. Ang ang learning natin is by example. Yan. Dahil may working code na, yun na yung sisimula natin tingnan at aralin kung paano naging working siya. I-break natin, hindi natin ipa-work para alam natin kung paano mag-work uli. Ayan. So, learning by doing, learning by example ang gagawin natin. Yan. Pero kung gusto pa rin natin na ground up, magsimula dun sa talagang parang course on programming, meron naman provided ang community. Yan. So siguro puntahan ko na yung provided na yan. Ang community ay ang mql5.com. Yan. mql5.com. So dito nga lang para ma-fully utilize mo siya sa mql5.com, kailangan mong mag-register. Yun. So, or log in. So, pagka hindi ka pa member ng community or hindi ka pa kilala ng website, mql5.com, i-require ka na mag-log in. Ayan. So, you can log in using your Google account or you can log in using your registration username and password. Ayan. So, either case, i-click mo lang login. In this case, yung ginamit ko yung registration ko. At yung activity mo ngayon ay matatrack na nung community, yung mql5.com. Ayan.
So dito, meron dito kasing book. Yan, Algo book. Kung nakikita natin to. Isa sa mga menu. Ay, nawala. Nawala yung menu. Yan, ito yung Algo book. Yan. So, i-click mo lang yon, Algo book. At makikita mo na yung mga ah topics, basic topics, basic to advanced topics about programming in MQL5. Again, ang MetaTrader 5 may sarili siyang programming language. MQL5 ang tawag niya. MetaCoach language. MetaCoach is the company behind MetaTrader. Ayan. So, yan. Meron siyang 7-part uh, programming outline. At kung susundan mo lang to, ay ma, matututunan mo kung paano mag-program talaga. Ayan. But of course, this is sobrang detalyado. Maraming details na kung saan ay uh, magre-require sa'yo ng parang school level. Parang pumapasok sa school na pag-aaral. Ayan. Pero yung gagawin natin every Thursday, even starting today, ay yun nga, by example, kukuha tayo ng working robot, yun ang i-scrutinize natin. And with that, we have a working knowledge agad kung paano gumagana ang algorithmic trading, yun, sa MetaTrader 5. Yan. So we have the best of both worlds. Huwag tayong matakot sa programming aspect, ano, kasi nga may mga examples. At kung meron tayong strategy, kasi ang mahalaga pa rin dito ay ito. Yan. Ito yung hindi kayang isipin ng computer, no? Ikaw ang nag-iisip nito. Yes, ChatGPT or AI's current AI platforms pwedeng tulungan ka kung paano maka-generate ng MQL5 code. Pero ikaw pa rin ang magsasabi ng mga rules. Ayan, sa'yo pa rin magagaling. Ayan. So basically, for example, kayo na umattend ngayon or kayo na nagre-review ng recording nito, pwede kayong gumawa ng sarili ng rules, trading rules. At yun ang ating pag-usapan. Yun ang ating buuin. Gawa natin ng computer program. Yan. Pwedeng ganun ang approach natin para you learn how to code along the way and magkakaroon ka ng sarili mong robot na magagamit mo for your trading. At yun ay magiging beneficial sa'yo, beneficial sa akin, beneficial sa mga umaattend at taga-subaybay ng ating channel. Yan. So, win-win-win para sa lahat. Yan. Kaya lang, ang idea nga ng iba, this is intellectual property. Yun. Yan. Kumbaga, pag-usapan na lang natin kung okay lang sa'yo na i-expose sa community, sa public, yung iyong idea. Kasi kung ikaw nag-isip niyan, ikaw nagpagod mag-isip niyan, edi you have the right to own it. At hindi lang basta ibigay. But kung mabait-bait ka naman, edi pwede mo namang ibigay. At iba't iba rin naman ang implementation. No? So depende sa skill ng programmer, maaring mas maganda ang implementation ng iba na advanced na yung skill sa MetaTrader 5.
para ma-execute yung same set of predefined rules. Or pwedeng, pag narinig nila yung rules mo, i-improve pa nila bago na saka pa nila i-program. Ayun. But then again, yun nga, it's the initial idea is yours. And if you're willing to share it, di, yun ang gamitin natin example. But kung gusto nyo na ibang set of rules ang tingnan, at yun ang mga madidiscuss. May mga ilan akong inline na naiisip na iba-ibang strategies, trading strategies, which are predefined set of rules. Yun ang ipoprogram natin para matutunan niya natin tong algorithmic trading, maging familiar tayo sa pagpo-program. And later on, baka mas ma-encourage kayo na build your own set of rules. Yun. Or improve dun sa mga ma-discuss. Ayan. At meron kayong makitang improvement na magagamit nyo sa sarili nyo naman trading. Okay. This is the basic structure ng algorithmic trading or the algorithm. It's a flow of thoughts, flow of activities. So, ang flow is magsisimula sa collection ng market data, which is basically price. Price. Ano ang open price? Saan nag-open ang price? Saan siya nag-close? Ano ang highest price in that period? Anong lowest price in that period? Yeah, so, kukolektahin mo. There's a means to collect data. Ano ang spread? Yan. Ano yung mga bid and ask? Those are data na available sa market. Ayan. And then, with that data, i-analyze mo siya. Ayan. So, there are many ways to analyze it. At may mga custom, publicly available, and pwede mo pang i-customize na mga analysis just to help you make a trading decision. Yun. So, yun yung third step sa algorithm. So, make a trading decision. Ano ang possible trading decision? You buy, you sell, or you wait, or hold, or recollect data. Ayan. No? So, pag nakapag-decide ka na, then execute mo yung trading decision na yan. Kung magbabay, di execute the buy decision. Kung magsisell tayo, execute a sell. Or kung mag-wait, no, balik ka sa pag-collect ng data, pag-analyze na uli nun, hanggang sa makarating ka sa isa uling trading decision, and execute that. So basically, ito lang yung flow ng mga robots. Simple lang, di ba? Oh, umiikot lang dyan. At pag nakakita kayo ng code ng ng isang robot, ay compartmentalized yan. No? Pwedeng, ibig sabihin ng compartmentalized, may mga group of code na para mag-collect ng data, para mag-analyze, para mag-make ng decision, yan. Then execute the trading decision. Yun. Meron yan. At makikita nyo na napaka-structured naman. Hindi kayo maliligaw. No? Hindi kayo maliligaw sa MetaTrader 5 dahil efficient naman yung kanyang programming language, structure, design. At ang execution nito ay sobrang bilis. No? Sobrang bilis. Sobrang bilis niya mag-analyze. Ayan, ng data. Liban na lang kung magko-customize ka. Ayun. Yung mga customizations kasi, that's outside
lumalabas na sa pinaka-core ng MetaTrader 5. Kaya expect some delay. Yeah. But you are allowed to customize yung mga analysis. Yeah. Hindi lang tayo mag-base or mag-dwell dun sa mga basic na nasa core ng programming language. But the programming language itself, sobrang bilis naman niya, no? Na mag-process ng data. Yun ang kinaganda dyan. Okay. So this is how we think, no? This is how we approach trading na. Ayan. Hindi, kumbaga, isipin natin, ang gagawa ng trabaho, tuturuan mo. Yung robot na bubuin mo, tuturuan mo. So, kailangan ikaw, systematic ka rin. Yun, yung algorithm nga, systematic. Yung flow, alin ang dapat mauna na gawin bago gawin yung ibang bagay. Yan. Kasi pagka hindi mo na ayos yung flow na yon, yung sequence, maaring mali ang maging trading decision. Kasi nga, nauna yung hindi dapat mauna or nahuli naman yung dapat ay nauna. Ayan. So, nakarely pa rin sa atin yung efficiency ng ating gagawing robot. Ayan. At yun ang i-improve natin. So sa ngayon ay maaaring hindi tayo sanay kung paano i-organize ang ating sarili. Kasi nasanay tayo na titingin lang sa chart. Alam ko na yan. Yan. Kahit walang indicator, yung chart, alam ko na kung saan ako bibili, kailan ako bibili. Yun. Pero pag gagawa ka ng robot, i-organize mo yun. Ano yung step 1, step 2, step 3? Ano yung path? Pag ginawa yung step 2, saan siya pwedeng pumunta? Ilang paths ang pwede niyang gawin pagka dumating na sa step 5? Ayan. So, yung trabaho na yun, yun yan, sabi nga natin kanina, ah ito yun. Sa ito eh. Ikaw to. No? Bago ka makabuo ito. No? Dapat ito ay mapulido mo. Kasi pag ito magulo, magulo din dating dito sa program. At hindi yun ang i-execute ng robot. Siyempre, kung paano mo siya binuo, ayun ang i-execute niya. Ayan. So, ganun lang siya. Huwag kayong masyadong ma-burden dun sa technicalities. Tuturuan namin kayo sa technicalities eh. But yung part na kung saan ikaw ang magsiset ng mga rules ay sa iyo yun. No? Sa atin yun. Tayo ang balikan natin paano ba talaga tayo mag-trade. At ituturo lang natin o i-build lang natin sa isang robot na gagawin natin. Okay. Types of trading strategies. Ito kahit wala pa yung mga robots, no? Kahit wala pa tayong idea ng algorithmic trading, inaaral na natin to. Diba? Ito yung major, no? Dalawa lang yung binanggit ko, meron pang iba. But these are the major types of trading strategies. There are the so-called trend following strategies and there are mean reversion strategies. Nag-conduct na rin tayo ng mean reversion webinar before, no? Kasi may nag-request na ano ba ang mga kailangan gawin para masabi na nagre-reverse na ang price. Ayan, yun yung mga mean reversion. Sa trend following is, ang sinasagot niyan is, magte-trend na ba? Mag-uptrend na ba? Or magda-downtrend na ba ang price? Ayan. Saang direction pupunta? At nagsisimula na bang uh, mag-gear up dun sa direction na yun? Yun yung momentum. Ayan. So, yun yung trend following. At iba't ibang traders
ay gusto trend following lang sila. Yung iba naman ay mean reversion. Yan. Yung mga nasa mean reversion, ito yung mga mahilig sumalo sa pagka bumagsak ang price. Yan. Mahilig silang mag-abang dun sa baba. Tapos magbabay sila. Para pagtaas, ayan, ang thrill nila ay nandun sa pagsalo or dun sa pag-peak ng price. Pag nakita nilang bumabaliktad na, mag-flip na. Ayan, yun yung mga mean reversion traders. Yun. Para sakay sila naman sa pagbulusok. Ayan. Yung iba naman ay dun sa sigurado, trend. Pag may trend na, trend is your friend until mawala na yung trend, mag-reverse na. Kasi walang kahirap-hirap pag ikaw ay nasa trend. Kahit na anong gawin mo. Kung yan ay uptrend, buy ka lang ng buy. Walang mintis yan. Kung yan ay naka-downtrend, sell ka lang ng sell. Walang mintis yan. Yan. So, magkaibang psychology, thinking ng mga traders. At yan ay pinoprogram. Pwedeng i-program. No? Para hindi na ikaw ang trumabaho ng trading. Which is yan ang objective ng algorithmic trading. Instead na ikaw ang mag-execute ng trade na yon, ay yung strategy na yon, you build a robot following that strategy. And nandiyan ang mga tanong, kailan nagtitrend? So, paano ko masasabi na nagtitrend na? O, yun ang sasagutin natin. Yun ang, ano ang predefined set of rules na gabay ko para masabi na nagsisimula na ang trend. And the same ways, sa mga mean reversion people, kailan kung masasabi na magre-reverse na? O kailan yung too far? Kailan yung normal value? Alin yung normal value? Yan. So based dito sa definition, no, yun ang mga sasagutin mo. At paano mo sasagutin na kung saan ay ang meron ka lang ay data. No? Data, yung price data. Kasi nga, di ba, yung flow natin, no? The flow. Ito lang eh. Hindi tao yung mag-execute eh, robot. So kailangan you know how to collect which data and analyze that data para halimbawa sa trend following or mean reversion strategy ka. Ito, tandem to para maka-arrive ka sa trading decision. So, ganun ang pag-iisip. Hindi yung visual na nakikita natin na, oh, pag tayo nag-trade kasi alam natin. Right? May gut feel tayo, uh, may mga news tayo, may community, yung people na nagsasabi sa atin. Ayan. Ang robot, wala. Siya lang mag-isa. At ang kaharap niya lang ay market data. Yun lang kanya ina-analyze eh. So, kailangan maturuan mo siya to work on that data alone. Data alone. Ayan. Hindi naman tayo mag-start from scratch kasi maraming examples ng trend following or mean reversion strategies ay may mga nagsimula na, may mga gumamit na, may mga nag-perform na ng mga analysis. Ayan. At ang ilang examples natin, at familiar na tayo naman, pag sinabi mong trend following, nandyan ang moving averages. Ayan. And moving average crossover is one strategy. Pag na-cross ang dalawang moving averages na magkaiba ng parameter, halimbawa yung EMA, exponential moving average, na 21 period at saka 50 period o 20 period, 50 period. Magkaiba sila ng number of candles na ginagamit sa computation. Pag nag-cross sila, ay you decide, depende sa crossing, you decide to buy or sell. Ayan. Nandyan din sa trend following yung
breakout strategies. Kasama yan sa trend following. Kasi once na nag-breakout, ibig sabihin yung momentum ng price sa direction na yun ay yun ang pinuntahan ng market. Yun ang direction ng price. Kaya pagka lumabas yan sa taas ng range or sa baba ng range, eh, you can decide to go for that. And then yung siguro ito, baka hindi ito lagi nababanggit na yung average directional index or ADX. Yan. Sa ADX, hindi niya indicator kasi to, no? Indicator, hindi niya sinasabi kung saan direksyon. Pero sinasabi niya na may lakas, may momentum ang direksyon na yan. Ayun. So yun ang nakukuha mo sa kanya. Sinasabi niya yung strength ng direction na yun. So kung yung nakikita mong direction ay pataas yung price, sasabihin nito kung malakas yung pagtaas o ng price na yun. Kung nakikita mong direction ay pababa, sasabihin nito kung malakas ang pababa na direction na yun. Ayan. So, magagamit siya at ginagamit siya for trend following. Ayan. But, pwede mo ring i-reason out. Parang pareho din lang naman siya ng mean reversion eh. Yun. Kasi nga, sa mean reversion is magpapalit lang ng direction. No? Yung pababa, inaabangan mo na pumihit pataas. So parang kung susumahin mo rin eh, sa mean reversion pala, ah iniintay mo lang na magsimula yung bagong trend. Ayan. Which is parang ano din, ano? Parang trend following din. Kasi sa trend following, inaalam mo kung nagsimula na ba ang trend. Oh, so halos pwede silang interchangeable na strategies. Kaya naman, yung mga indicators na ginagamit mo sa trend following, pwede mo rin gamitin sa mean reversion. At yung nabanggit dito na mga mean reversion indicators ay pwede mo rin gamitin sa trend following. With the idea nga na mean reversion is nothing but changing the current trend. Changing of the current price direction. Ayun. Kasi magre-reverse. Di ba? Ayan. So again, ano ba yung mga indicators? Bakit tayo gumagamit ng indicators? Yan, yung moving average, ADX, itong RSI, Relative Strength Index, yung stochastic oscillator natin, tsaka itong Bollinger Bands. Yan kasi ang mga na-analyze na, part ng analysis ng market data. Yan. So meron ka ng customized, established, publicly available concept na pag yung na-collect mong data ay pinrocess using the relative strength index procedure, analysis, method of analysis ng market data. Meron na yung corresponding interpretation. Ayun. At magagamit mo yung corresponding interpretation to make a decision. Yan. So, hindi tayo lumayo dun sa algorithmic process, no? Yung kanina na pinakita natin. Yan. So, dito pumapasok yung sa analyze, dito pumapasok yung mga indicators, yung RSI, um, moving average, yan. Dito pumapasok ang ADX. Yan. Kasi itong mga to, indicators, kumukuha lang din sila ng market data or price data. Yan. Okay? At yan ang mga tools mo to arrive at a decision. Yan. So, pwede natin sabihin na
we can't rely only on one indicator or one analysis ng market data. Mas maganda na we have at least two, three, and even more. Bakit even more? Pagka human, ikaw, personal, human ang mag-i-execute ang coaching natin. Kahit tanongin mo si Ma'am Sally, ang coaching ay mga tatlo lang na indicators para pag magkasundo yung dalawa, doon ka sa sinasabi ng dalawa. Mabilis lang mag-decide. Ayun. Kasi human ang nag-execute. Pero pagka robot na yan, program na yan, you can use many indicators. Just know na how to use those analyzed data na mula sa mga indicators na yan. Yun ang advantage ng i-algorithmic trading mo ang iyong trading activity. Kasi kung sa chart mo titingnan lang yan at ikaw magde-decide tapos 10 ang indicators mo, wala, hindi ka na, di ba? Hindi mo na makikita yung candles, hindi mo na makikita yung mga curvature ng mga indicators na yan. Lalo kang parang overwhelmed ka sa data o market data. Ikaw yun tao ka. Kaya nga, you go for algorithmic trading. Kasi si robot, yung program mo, can handle many indicator data or process data. At yun ang gagamitin mo to make a decision. Yan. So sa relative strength index, basic structure naman yan is 70-30, di ba? Pagka bumaba na sa 30, that is when ang advice ay mag-buy na kasi magre-reverse na. Yan. Pag tumaas naman yan sa 70, yan, ang advice na is prepare to sell kasi ano na yan overbought. Yan, tinatawag overbought. At yan ay bababa na ang price. But our experience shows it's not always the case. Minsan, nasa 70 na yan. Nandun lang pala sa 70, ang tagal sa 70. O, di ba? O nandun na siya sa 30. Ang tagal niya sa 30. Bagsak ng bagsak pa yung price. Nandun na lang siya sa below 30. Yan. May mga ganun. At sinasabi natin na nagte-trending pa siya. Yan. No? Hindi agad siya nag-reverse. Yun. So, yun ang mga limitations din nung indicator. No? At dapat aware tayo dyan. So, anong gagawin natin? So, doon tayo papasok na magdadagdag sa rules natin or mag-adjust ang ating set of rules. Pwedeng magdagdag tayo ng isa pang indicator to help us at hindi lang mag-rely sa iisa lang. Si stochastic, mean reversion siya kasi similar sa relative strength index. Ang binabantayan mo na naman sa stochastic is yung 80 tsaka 20 level. Yan. Ang stochastic, pag below 20, nag-below 20, yan, mag-abang ka na at pwede ka na mag-buy. Pag yan ay bumalik na pataas above 20. Yon. Ang stochastic, pag pumunta sa 80, mag-abang ka na bumaba yan ng 80. Pagbaba niya ng 80, yon, pwede ka nang mag-sell. But just like relative strength index, pwede yan mag-stay na malapit-lapit sa 80, malapit-lapit sa 20 kasi tuloy ang ang trend. Yon, nagtutuloy-tuloy ang trend. Okay? Yan. So limitation niya rin 'yan. Bollinger Bands, ito naman ay iba rin ang computation, no, ng price. Tatlong linya 'yan, na isa sa taas, isa sa gitna, yan, isa sa baba. Yan.
At ito ay hindi evenly spaced, no? Meron tinatawag na standard deviation na kino-compute. Yan. So, yung ating statistics, no? Yung mga natutunan natin sa physics. Yan. Standard deviation is parang error or variation. Variation ng pagsusukat. Ayan. Tandaan nyo pa yun? Inaral natin yun eh. Sa physics, accuracy and precision. Yung accurate ba ang pagsukat mo or precise? Yan, depende sa ginamit mong ruler. Yan, yung pagsusukat mo ng distance. Kaya, bawat tao na susukat, merong plus minus. Yun, yung standard deviation. Kaya ito ay, kung makikita natin ang Bollinger Band, minsan, angat na angat, no? Ang laki. Yan. Tapos, later on, magsisikip siya. Yan. Ganyan ang Bollinger Band. At merong sinasabi diyan ang Bollinger Band na magpapalit na. Yan. So ano ibig sabihin nun? Ang tawag ko dito kasi ay squeeze, no? Squeeze or ano ba yung technical term sa mga paper? Contraction, yan, yung nagko-contract. Yan. Pag nakakita ka na nag-squeeze na siya, mag-abang ka. Yan ay itatapon niya either pataas or pababa. Yan. At ito, ang technical term dito ay volatility. Yan. Mag-i-increase ang volatility. Which means from this uh, tight range, mag-expand siya. Pag nag-expand, yun yung trend. Di ba? So yung mean reversion is technically talaga para din siyang trend following, no? To find a trend is kung Bollinger Band ang iyong gagamitin, uh, hanap ka ng mga squeeze. Now, ang tanong, gaano ka squeeze ang squeeze na yan para masabi ko na diretso ang tapo niyan, pataas o diretso pababa. Ayan. Ito, magagawa mo to manually. I-plot mo lang yung Bollinger Band. Mag-abang ka lang ng mga squeeze moments. And pag nag-breakout, ayan, oh, nag-breakout siya dun sa squeeze na yon, sa range na yon, ay di dun ka sumakay na direction. Ayan. Basically, yun ang rule. You get the rule na. But, pwedeng pa yung i-itemize. No? At i-itemize mo talaga yun pagka magpo-program ka na. Yun. Napakasimple lang na sabihin. Pero pagka pinrogram mo na yan, kailangan the more detailed you outline your predefined set of rules, the more na maganda ang iyong magiging computer program. But these are examples ng mga indicators or analysis. Iba't ibang analysis ng market data. At with these indicators or with this type of analysis, pwede ka pa mag-create ng sarili mo. No? Allowed ka na mag-create ng sarili mo na analysis ng data just to arrive as a trading decision. And ma-automate mo ang iyong trading activity. Bakit natin i-automate? Kasi computers executes the trades much faster than humans do. Mas mabilis kaysa sa atin. No? Kumbaga, pag tayo kasi mag-execute, hahanapin pa natin yung buy button. Tama, yung mouse natin, pag hindi pa nag-respond, di ba? Lumampas na yung naka-move forward na yung price. Ayan. Pero pag kaya din naka-program, yun, once na na-detect na niya, nakapaglagay na siya ng decision, nakapag-arrive na siya as a decision, pasok agad siya sa execution.
No, in a matter of milliseconds, ma-execute niya na yun. Then, our programs or our robots consistently executes our rules. Yun. Hindi tulad natin, pagka ibang pakiramdam natin, ay hino-hold natin yung execution. Yun. Alam natin magbabayad tayo, pero teka, ayan, may mga ganun moments tayo. Alam natin magsisell, pero teka, kasi may naisip ka, may nakita ka, may naalala ka. Ayan. Ang robots, walang ganun. No? Unless pinrogram mo siya na bago niya i-execute, ay alalahanin mo. Ayan. Pag ganun, yun ang pagkakaprogram sa kanya. But yun pa rin at yun pa rin ang gagawin niya. Yun lang ibig sabihin nito. Kung anong set of rules na binigay mo sa kanya, yun pa rin ang execute niya consistently at any point in time na kailangan niya mag-decide. Yun ang gagamitin niya. Hindi siya kukuha ng decision from nowhere. No? Hindi tulad natin na minsan alam na natin yung rules natin. Nag-i-insert tayo minsan ng bago nating natutunan. Ayan. So, ganun tayo eh. Pero yung robot, unless i-program mo sa kanya, consistent siya dun sa pag-execute ng rules mo. Yan. This is the widely known advantage ng algorithmic trading. Walang emotions. No? Eliminated yon. Kinakabahan, hindi kinakabahan ng robot. Natatakot. Walang takot ang robot. No? Greedy, hindi greedy ang robot unless pinrogram mo siya na greedy siya. Ayan. Okay? Ito yung hindi natin kayang gawin talaga. Multiple markets simultaneously. Ayan. Iisang strategy, pero i-apply natin sa gold, sa Euro USD, GBP USD, at iba pang pairs. Siguro kaya natin dalawa. No? Magaling na kung tatlo. Pero 10, sabay-sabay iti-trade. Robot na yon. Okay? Ah, nasulat lang ito, no? Can reduce transaction cost through precise execution. Ah, para lang ma-highlight na yung spread minsan kasi is kayang i-monitor. Again, that is spread is market data. Pag humans ang mag-execute, wala tayong masyadong mabilis na means to capture the spread at the time na mag-execute tayo ng trade. Yun. At pwede mong i-add yun as a predefined set of rule mo sa robot na gagawin mo. Na check muna yung spread. Kailangan na um, within the acceptable spread. Bakit? Ano nga ba ang spread? Ang spread ay yan ang cost natin, no? Pag malapad ang spread, mas malaki ang kailangan natin i-cover para mag-profit. Ayun. Sa iba ay, di, okay na yan. Pero kung magpo-program ka, malaking katipiran at malaking mas mabilis na magpo-profit ka kung makakapture mo yung manipis na spread. No? Kaya ang tickmill ay magandang mag-trade sa tickmill kasi malipis ang spread niya. At tapos consistent na hindi lumalayo doon talaga. Yung iba kasing broker, minsan nadodoble, natitriple yung spread. Wala ka nang magawa pag na-execute na doon. Yun. Uh, bubunuin mo na yon yung path na para maka-profit. Kasi yun na yun. And dahil mabilis ang execution ng robots, algorithmic trading,
mababawasan mo yung mga ganong moments na nag-trade ka, na napatrade ka sa malapad ang spread. Yun lang yung isa example na with regards to this item, advantage of algorithmic trading, reducing cost via spread, precise execution. Ano naman ang mga risk? Of course, sa algorithmic trading, hindi ito perfect world, no? Dahil execute siya at execute ng rules mo, kapag ang rules mo ay may inherent design flaw, eh, tuloy-tuloy lang ang ang execution niyan. At kung yun ay laging magkokos ng losses, ay lagi siyang makaka-incur ng loss, yung trading mo, no? At hindi niya masisense kung hindi mo pinrogram na pagkatapos ng tatlo, apat na losses, stop mo trading na. Kung hindi mo pinrogram yun, tuloy lang tuloy siya execute. Yung decision, nag-arrive siya sa buy or sell. Execute niya agad yun. Yan. So, kung may flaws sa strategy mo, oh, maaring mas marami ang losses kaysa sa uh, profits. But to avoid yung losses niya, ayusin mo yung strategy, yung set of rules mo. Yan ang babalikan mo. At pag naayos mo naman yon, di tuloy na rin ang pag makakaiwas na yung robot sa mga losses na yon. Yan. Bugs. Bugs is a technical term sa software programming domain. Yung bug ay flaw or error. Nagkakos ng error sa program. Yan. May mga types ng error na nakaka-capture during programming. Yan. Yung mali ang declaration, mali ang type. Yan. At merong mga bugs na uh, environment or sa execution ng program na encounter. Yan. Ang isang example na pwede kong sabihin ay na bug na wala sa programming itself yung creation, no? So sa programming, yung pagta-type ng mga program, nagko-compile lagi perfect, walang error, no? Pero nung i-execute na, uh, bakit hindi tama yung trade? Yun. Yung isang bug na yon or flaw ay mali pala yung ina-add. Yun, sa halip na close price at saka high price, ang ina-add ay high at saka low price. Ayun. So mali ang computation. That's also a bug. Pag may mga ganun ka sa programming, nag-compile, execute, tama. No. Mapapansin mo lang yun na mali. Akala mo tama yung sinusunod yung predefined rules mo. Pero mali pala yung na-type mo. No. Bug din yon. Considered as bug. And yun, dahil nga flaw siya, naging flaw sa strategy mo, it can incur losses. Yan. So yun yung isang example ng bug na outside the perfect programming. Yan. Tama yung pagkaka-type mo, tama yung declarations. No? It so happen na mali pala yung math computation. Yan. Kaya mali ang decision. Connectivity issues, yeah, internet. Yan. Siguro napapansin nyo rin naman no, sa machines nyo, yung sa MetaTrader 5. Minsan, yung nagdiding, may tunog siya. Yun, tumutunog siya kasi nagre-reset yung connection niya. Yan. Minsan, sa manual trading din natin, nagkiklik ka ng buy, hindi agad na-execute. Yun. Kasi nga, matagal dumating sa server. At pwede rin mangyari yun sa algorithmic trading natin, sa mga robots natin, especially kung yung robot natin, ini-execute natin dito sa mga laptop natin, sa devices natin, or desktop natin, dito sa lugar natin, sa Philippines. No? Kasi
Ta-travel pa yan from your location sa internet provider mo, pupunta sa internet, magta-travel hanggang Europe kasi nandun yung server ni Tickmill, i-receive doon, saka pa exactly ma-execute. Mabilis naman yun, milliseconds. Kaya lang, yun nga, pagka nagkaroon ng latency, ah, kahit nga tayo, di ba, pag nanonood, maganda ang ating internet connection, pero nag, nag-flicker pa rin. Ah, Ganon din sa algorithmic trading. So, yung interconnectivity issue, may solution naman tayo dyan, no? Ang isa sa solution natin dito ay yung tinatawag na virtual private server. Sa halip na local laptop mo, no? Sa halip na sa laptop or sa desktop mo execute, dalhin mo sa VPS. Yun. So yung VPS, ito malapit sa Tickmill. Yan, malapit sa Tickmill server. So dahil malapit siya, yung connectivity issue, malilesen. No? Sobrang lessen. Of course, may gastos ka dyan. Um, si MetaTrader ay nagpo-provide ng uh, VPS ang tawag niya, no? Pero wala ka kasing access talaga dun sa server. No? Kasi yung talagang VPS, bibigyan ka ng server ng parang isang desktop. Magla-login ka, mag-i-install ka doon ng MetaTrader o kahit anong gusto mong gawin doon. File repository and whatsoever. Yun, may ganong VPS. Pero yung VPS ni MetaTrader or MetaCoach actually, yung company, ay ano naman yun, meron ka lang i-click to upload yung iyong robot. Tapos, automated na yon sa side ni MetaCoach. Yun, automated na. May provided ka na MetaTrader doon, i-execute niya na yon. Ayan. So, less technical naman yon. Yun ang kagandahan. Wala nang technical um, aspect sa'yo. Basta magbayad ka lang. Meron ka lang credit card. At click-click ka lang. Madadala na dun yung iyong robot sa specific account mo. Right. So, ito, yung part na yon, yung sa MetaCoach, yan, na-experience ko na yan. At yun ang ginagamit ko ngayon. At yung execution naman is yes, mas mabilis. Sobrang kung 200 milliseconds from my laptop dun sa VPS nasa 50 to 70 milliseconds lang ang layo ang execution time. Okay. So ilang percent yan? 90 or ilan? 80%? Yan. Speed improvement. Kasi tapos mas malapit siya sa Tickmill server. Yan. So may solution. No? But that is one risk. Of course, pag nag-develop ka, sa laptop mo muna. Pagka okay na yung na-develop mo na program, saka ka mag-decide to rent. $15 per month. No? $15 per month ang minimum rental sa Metal Coach. Okay, ito siguro wala pa tayo talagang or kayong idea dito, but ang na-experience nyo lang dito ay yung sa demo account tsaka sa real account. Yan ang pinakamalapit na related dito. Sa demo account parang palagi kang panalo pag nag-trade ka sa demo. Pero bakit pag nag-live account na, talo na. Ayan. Pero same strategy naman. O parang ganun din lang ini-employ mo. Maaring akala mo lang same strategy pero mas kabado ka pagka real money. Yun ang
malamang, totoo. Mas kabado ka sa halip na, kung nasa demo ka, kaya mong mag-antay, no? Sa real, pag real money. Hindi, pag profit, profit na. Kunin ko na. Ayan. So, naiiba rin. Naiiba talaga ang predefined rules mo. Pag hindi mo lang pansin. Yun yung sinasabi nga natin na predefined rules. Yung rules mo on trading sa demo account, hindi lang yan rules na based sa indicators, kasama ang psychology, no? Kasama ang psychology. At yun ang ini-eliminate ng algorithmic trading. Yun nga yung human emotions, no? Fear, greed, and everything. At dahil nga ang sequence ng algorithmic trading starts with collecting market data, malimit, no? Real-time market data is very much different from historical data na meron ng ating meta coach or meta trader. Yan. Kaya minsan sa programming natin, pag kinocode natin sa laptop natin, okay naman. Ayos yung approach, strategy, kumikita. Pero pagdating sa real world, ang hirap niyang kumita. At saka may mga iba pang events na nangyayari. Yung sa social sa hub na-experience natin, ang mga napansin namin doon is yung pinupush yung price. Yan. So naka-set ka dito na ito yung stop order mo. Minsan dito ka mabibigyan. Tama naman na ang direction ay papunta doon. Na tapos babalik siya. Kasi saucer sa hub, ganun eh, di ba? Mabilis ang entry exit. Kaya lang dahil na-push siya, minsan hindi na siya ma-take out properly. Kasi nga, dapat ito yung take out area niya eh. Eh dahil na-push siya, wala nang chance to take out na may profit. Yan. Kaya nag-fail. Yun yung isang observation namin. At yun ay nangyayari lang sa real market. Sa demo, hindi eh. Pag sinabi sa demo, ito, yan ang nabibigay. Kaya nakaka-exit. So, working sa demo. Pero pagdating sa real world, wala na. Ayan. Minsan naman ay hindi napupush. Advance na nakukuha. Dito ka naka stop order. Nandito pa lang yung price. Ma-activate na siya. Tapos reverse. Bigla magre-reverse. Papunta pa lang yung price. Activated na. Tapos bigla magre-reverse. So, wala nang chance to take profit. Eh, dito ang take profit niya. Sa demo, hindi mo na-experience yan. Pero sa real world, nandun siya. Ayan. So, kaya may mga strategies na nag-fail sa real market data. Uh, Malamang ma-experience nyo rin yan. O kaya kailangan ayusin ang strategy, mag-isip ulit. And those are the risk involved. Marami pang iba. Ito na yung last. Overfitting. Ano ibig sabihin ng overfitting? Kasi ang meron lang tayo sa pagde-develop natin at pagtitest ng approach natin is historical data. Yan, yung ano naging trades in the past. No? Ang maximum yata ay 6. Kaya naman ang 1 year, 2 years, no? Sa strategy tester. Pero pagka nagbabrowse ka ng yung sa chart lang mismo, minsan 6 months lang eh, no? Bihira yung nakakaisang taon na past data. Depende sa time frame. Siguro kung monthly yan, no, up to 6 years. Pero monthly data yon. Pero pag bumaba ka na sa 5-minute time frame, hindi na yung 6 years. Ano lang yan? Siguro 1 year max max ng data meron ka. So, yung program mo, yung strategy mo is may fit mo lang. Magiging profitable siya dun sa 1 year na yon. Eh, pag in-execute mo yung strategy mo, no? Hindi mo na consider yung ibang years. Kasi na-test mo nga lang siya kung anong available historical data to test it.
Ayan. Ay hindi mo nakita. Nagfi-fail pala siya sa ilang, nagfi-fail pala yung strategy sa ilang market conditions. Yan. So pag na-encounter yon sa parating na trading, no? Kasi you developed in the past your strategy, you test it against the past and you optimize it. Yan, sinasabi. Yung optimize is pina-perfect, parang pina-work mo maging profitable using past data. Eh yung future data, yung paparating pa lang, yung magiging market conditions. Hindi mo alam yon kung ano yon, kung anong gagawin ng market. Doon minsan nagfi-fail. Yan. Kasi nga, sobrang panalo lang sa past data. Yan. Although sinasabi na iba, history repeat itself, but not in the same exact manner. Yes, probably history will repeat itself, but not in the same exact manner. Eh kung masyado mong pinerfect ang strategy mo, overfit sa past. No? Pag kahit yan ay umulit, dahil iba namang approach, yung future, yung real world, yun, hindi siya magpe-perform as expected. Yan. And that is one of the risks involved. Okay? Yan. So, tapos na yung mga slides. May question ba tayo so far? Introduction lang yan sa algorithmic trading. Wala pa tayo sa mismong programming. May question ba so far? Yan. Thank you po. Ang MetaTrader 5 natin ay kailangang maging familiar kayo talaga sa MetaTrader 5. Paano i-navigate, ano mga tawag sa mga sections, sa mga nakikita natin. No? Yan. So may tanong dito, sa aking opinion, which is best pa rin using robot or manual trading? Sa stage ng journey ko, yan, yun lang ang magiging basis. Darating at darating ka talaga sa point in time na gusto mo may gawing iba. Pero magtuloy-tuloy sana yung pagtitrade. And ang solution lang doon is to automate or create your own robot. Yan. At even yung mga ibang traders, no? Hindi naman lahat, no? Depende talaga sa opinion nila or gusto nila mangyari sa kanila. But may mga traders talaga na they opt to automate kasi nga kaya nilang i-itemize yung rules nila. Yan. Yun dun lang talaga nagkakatalo sa paano ididetalye at paano i-execute ng robot. Ayan. And available naman yung technology to do it. So, as you perfect your manual trading, which is kung okay ka naman doon, may mga nagagawa ka pang ibang bagay, you know, ah hindi mo naman kailangan ng robot talaga. Kasi satisfied ka doon. Pero kung ang objective mo ay magkaroon pa ng extra time, yan. Kasi yung ibang activity, training activity, pwede namang i-automate. Magandang i-try mo, subukan, no? Na i-automate yung iba mong strategies, no? Para ma-free up ka naman ng time.
Yun lang ino-offer natin dito. Of course, it will require some time to you ngayon kasi aaralin mo or i-organize mo ang thoughts mo paano ka ba talaga nagtitrade. Yan. But that's it. Yung reward naman pagka nakita mo na yung robot mo later nagtitrade na talagang parang ikaw na satisfied ka sa profitability niya. Oh. Eh di nakakolect ka ng time in the future na hindi na ikaw yung nagtitrade. Makaka-accept ka ng ibang activities sa real life mo. At the same time, merong nagtitrade for you and kumikita for you. Ayun, yun lang naman ang ini-offer ng automated trading. Ayan. Okay. Another question, as a programmer, how true na nababago ang algorithm ng EA pag ginagalaw ang trades? For example, nag-close ang trade manually while EA is running. Okay. May na-encounter na tayo na isang EA na ganito yung naging behavior. Yan. Na pinakailaman kasi yung trade, kinlose manually, nag-haywire yung, yung robot. Naubo, lalong naubos, nagwala. Open ng trades. Parang hindi na sinunod yung, yan. May na-encounter na tayong ganon. No? And, ang opinion ko doon, nasa pagkakaprogram doon sa EA na yon. Ayun. So, hindi na-capture na pag kinlose manually ay ito ang gagawin ng robot. Ayan. So, yun. Anything na ginagawa ng robot is because how you instructed it sa program mo, sa predefined set of rules mo. So, kung meron siyang ginagawa na wala sa predefined set of rules mo, it's either hindi mo nga siya na-define kung anong gagawin niya pag ganun na nangyari. No, yung may nag-close manually. Hindi mo dinefine yun. Kaya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, hindi mo pwedeng sisihin ang robot doon dahil hindi mo ginawa yung part na yon na pag may nag-close manually, anong gagawin ng robot. Yan. So, yun ang part mo as the developer ng robot. Kailangan tuturuan mo or naisip mo na ahead of time yung case na yon. Yan. At yun ang magiging improvement mo nga later on. But yes, that's the risk. Yun yung number one risk kanina na binanggit natin. Rapid losses. Pag hindi mo nabantayan, tuloy-tuloy ang losses mo doon. Kasi nga, it's a flaw sa design mo dun sa robot. Yan. Maraming salamat sa question na yan. Yan. Hindi nababago yung algorithm. Wala sa algorithm yung part na yon. Kaya kailangan mo siyang ilagay. Kasi kung nandun siya in the first place, hindi yan magwawala. Kasi na-capture mo yung event na yon. Ayan. So, similarly, yan, pagka may news, ba't nag-trade siya nung may news? Pinrogram mo ba na pag may news, hindi siya magti-trade? Yun, babalik din sa pagkakaprogram. Yan. Ngayon, ang tanong, paano ko malalaman na may news? Yun yung part ng collecting market data. Ayan. So, yung market data na yon wala yun sa MetaTrader. Nasa labas. Pero ang MetaTrader 5 yata, available na sa kanya na mag-collect ng news information. So, aralin mo na lang paano i-collect yun sa program mo. Ayan. Pagka nakukollect mo yon then you can harness your robot na wag mag-trade 30 minutes, 1 hour prior dun sa high impact news. Yan. For example, NFP. Hindi ako mag-news. Hindi ako magti-trade.
Or pagka nakita mo na NFP, ibang approach ko ng pagtitrade. Hindi yung trend following, hindi yan mean reversion. Nakita natin sa social sa hub. Maganda pala pagka nagtitrade, marami kang entries doon sa dadaanan para pag pumitik yan pataas, tatamaan lahat ng entries mo. O, malaki yung potential ano mo doon, profit. Ayan. But then again, that's an idea. Ite-test mo pa rin yun. Every month, no? Every month. So matagal bago makabuo ng isang perfect robot, no? Kasi depende dun sa inaay mo na implementation or target mo na strategy. Ito pa lang, NFP ang isang example natin. No? So ganun. Thank you for asking. Yan. Exciting ba? Yan. Ang ang algorithmic trading is more on makikilala mo rin ang sarili mo. No? Ah, kung paano ka talaga mag-trade. Yan. Mare-review mo ang trading habits mo pagka gumawa ka ng robot. Ayan. At nasa sa'yo na lang kung talagang i-improve mo rin. Makikita mo kasi i-execute niya eh kung paano ka nagtitrade. Yun ang kagandahan. No? Ma-execute niya at ma-improve mo rin ang sarili mo. Yun ang benefit talaga nito. Pag natutunan mo kung paano mag-program, no? At matututunan mo rin na tumingin dun talaga sa chart, sa behavior ng market. That it's a good endeavor, no? Para sa iyo na mag-trade kasi yun nga, yung predefined set of rules. Pag hindi mo na define ng maayos, sablay din talaga yung execution. Ayan. Next question. Sa copy trading, sinasabi na AI. Mayroon ba talaga na AI na robot or EA lang talaga? Ano yung programming differences? Okay. Ang matututunan natin dito sa algorithmic trading is robot lang. Yan. So basically, yung mga nandito sa MetaTrader, yung makikita natin. Kasi dito yan sa ano eh, no? Sa MetaTrader, para ma-access mo yung mga robots available niya, predefined. I mean, basic example of robots. Kailangan mong i-fire up yung MetaCoach language editor. Yan. Or press F4. So sa tools menu, MetaCoach language editor. Yan. So ito ang itsura ng MetaCoach language editor. Kita niya rin yung file structure ng MetaTrader. Yan. At dun sa experts folder, nandun yung example at iba pa. Yan. Mayroon pa siyang free robots. Yan. So sa examples ay ano bang pwede? MACD. Yan. MACD example. Although ito yung example na to medyo advanced yung programming niya, yung mga ginamit niya, no? Na kung paano niya in-structure yung code. So ang extension, file extension ng programming language or source code ng robot is MQ5. Yan, .mq5. So pag nakakita ka ng mga .mq5, expect mo code yon nung uh, robot or indicator. Sa indicators din kasi may mga free indicators. MQ5 din na example nila. Ang extension, file extension. Ano ang difference ng indicator at ng robot? Siyempre, ang robot nag-execute ng trade. Yan. Nagba-buy, nag nagba-buy and sell siya.
Ang indicator, nagpa-plot lang siya ng mga lines or whatever na nire-require nung indicator. It's just a visual representation ng market data analysis. Yan. Yun yung indicator. Ang robot goes beyond the analysis. Pwede siyang gumamit ng indicator to arrive at a trading decision. Yun, pinoprogram din yun. Then to execute the trading decision, pinoprogram din yun. Yan. So it goes beyond just crunching data, market data. Si indicator, crunching data and representing it visually. So si robot, iba. But in terms of file extension, pareho sila. No, MQ5. So ito yung isang example ng robot code. Yan. Ito yung isang example ng robot code na medyo advanced. No? Pero ito, hindi pa AI. Kasi yun yung tanong, no? AI. Anong difference ng AI sa regular robot? Okay. So, wala akong code ng AI, no? But ito ang nakikita nyo, ito ang example ng robot lang. Yan. So, yan. At ito medyo advanced. Actually, hindi pa ako ganito mag-program. Oh, medyo nasa lumang version pa ako. No? Ito kasi yung tinatawag na object-oriented programming. Yan, ito na yung gumagamit ng classes. Yan, medyo technical na gumagamit ng classes. And yun yung tanong na ano yung difference? Yan, ano yung difference? So kung ang regular robot gumagamit ng classes or yung old style na basic function and routine, no? Subroutine. Ang AI may sarili siyang uh, programming construct. Yan. Yun yung ano natin. Para siyang class din. Oh. Iba lang kung paano mo siya i-package. Oh, yun lang yung masasabi ko dun. Iba yung kanyang declaration. Ito yung mga declarations kasi. Yan. Boolean. Yan. Kung paano siya binuo. Yan. At kung gusto natin na makakuha ng isang example ng AI or related, nandun din sa MQL5. Yan. Sa MQL5. Kanina, sabi natin, yung robot, algorithmic trading, AlgoBook. Right? Dito naman, sa AI or machine learning, is NeuroBook. Yan. Puntahan natin yung NeuroBook. At iba ang structure niyan. Iba rin ang mindset, yung psychology, yung kung paano ka mag-program. Yan. Yan o. So, dito na dinidiscuss yung AI. So, doon kayo pumunta sa Neurobook. Yan. Ito, hindi ko pa na-try. Kaya hindi ko pa may i-share sa inyo. But kung gusto niyo ito, dito kayo magsimula, wala namang problema. No? Yan. Pero hindi ko kayo mag-guide. Kasi hindi ko pa rin nagawa ito eh. Yan. Okay. So, iba lang ang mga concepts na ginagamit sa AI programming. But the basic na variable declaration, yung mga ganun, kung saan pinoprogram, doon pa rin sa metacodes. No? Dito pa rin yan. Iba lang yung mga ginagamit na programming constructs or objects, yung minamanipulate. No? Yung basic, sino bang pwede natin dito? Yan. Yan.
Ito, advanced pa rin to eh. Pero yung pakita nga natin itong ano. Itong social sa hub. Ito, simple lang to eh. Ayan, oh. Simple lang ang kaya kong i-share sa inyo. No? Yan. Doon pa lang tayo sa simple. Para at least magsimula tayo na makasimula lang. Kumbaga. Ayan. Iba rin ang objective mo for AI. Kasi nga, yung alam natin sa AI, natitrain siya. So, tinitrain mo siya by putting in various market data. Yan. Hanggang doon pa lang kaya kong sabihin. No? Kung paano siya nag-a-adapt. Of course, yun ang in-expect natin sa AI. Adaptive. Pagka naka-encounter siya ng wala pa sa kanyang na-experience na historical data, binabago niya ang kanyang trading strategy on its own. Oh, yun ang ini-expect natin sa AI. Sa robot, wala yon. Kung paano mo lang siya pinrogram, yun ang malaking difference. Kung paano mo siya pinrogram, yun lang ang gagawin niya. Pag AI, pwede siyang mag-adapt. Depende sa natanggap niya na market data at kung ano nangyari sa result nung trade niya. Yan. So, ang AI, meron siyang initial strategy. Pag sumabak siya sa real market, i-execute niya yung initial strategy niya. Then, nagkakaroon siya ng evaluation. And based dun sa evaluation niya, kung naging profitable ba yung strategy na yon o hindi, i-improve niya. O, yun ang ini-expect natin sa AI. Along the way, ini-improve niya yung strategy. At kung paano yun pinoprogram, may specific programming approach na iba sa robot lang. Sa robot lang, kung anong in-input mo na predefined set of rules, yun na yun. Yun lang i-execute niya. Hindi siya lalabas doon. At pag wala nga yung na-experience ng robot, pag wala doon sa sinabi mo, iba talaga makuha mong result. At hindi siya mag-a-adjust. Sa AI, yun ang ipoprogram mo. Paano siya mag-a-adjust at babaguhin niya yung strategy at i-improve niya yung sarili niya. So, yun yung AI. Ayan. Okay. Meta Coach. Ito yung programming language, no? Editor. Yan. Yan. So, pwede tayo actually magtingin sa MQL5.com. Ayan. Tayo sa example ng mean reversion robot or ang tawag niya ay mean reversion signal reaper. Yan, 2024 pinost. Ang kagandahan dito ay dinidiscuss yung pinaka code. Yan, no? Tapos pwede mong i-download actually yung code. Nasaan na ba yun? Nasa dulo yata. Teka lang ha. Nakalagin ba ako? Nakalagin ako. Punta ko lang yung code sa dulo. Minsan nasa dulo, minsan nasa simula eh. Ito, nasa dulo nga. Yan. Mean reversion. So, kiklik mo lang siya, mada-download na.
no? So, open mo siya. So, cut. Then, punta ka sa MetaQuotes, editor, kung saan mo siya gustong ilagay. Sige. Dito na lang natin ilagay sa experts folder. Open folder. Yan. Paste. Yan. Mean reversion. So, lalabas siya dito. Yan o. Mean reversion. Pag inopen mo siya, ayan. So, ang structure ng isang robot, yan, ito yung basic. Comment to. Ibig sabihin comment. Hindi to part ng executables. Yan. So, pag may dalawang front slash, comment yan. Nilalagay mo lang yan para magamit mo as a programmer na ano nga ba ang use nito? Ayan, yun yung ibig sabihin nun. Yan. So, ito ang declaration. Yan, variable declaration or input parameters. Ito yung comment. Ibig sabihin, this is an EMA period, which is normally pareho din ng variable mo. No? Ito yung variable type. At pag may input, ito yung nakikita natin sa ah pag ginamit natin yung robot. Yan. So, ano bang ginawa ko? Kinumpile ko siya, di ba? Kinumpile ko. Ibig sabihin, meron na siyang executable. Yung executable niya ay makikita mo naman sa MetaTrader mismo. Doon sa Expert Advisors folder. Yun, sa may navigator. Yun, meron siyang nakasulat doon. Mean reversion. Hindi mo kita yung extension, pero sa file system, EX5 yan ang extension niya. EX5. Pag tinignan natin yung folder, balik ako sa MetaQuotes editor, right click ko, open folder. Makikita natin, meron ng dalawang mean reversion. Yung isa ay MQL program, yung isa ay source file. Hindi, yung Windows ko lang, hindi nagpapakita ng extension. No? Pero pag tinignan mo properties nito, yan o, EX5. Yan. .ex5 siya. Itong isa, properties niyan, MQ5. Ano? .mq5. So, kung ikaw ay mamimigay ng robot, ang ibibigay mo ay yung EX5. Huwag yung MQ5. Kasi pag binigay mo yung NQ5, binigay mo na sa kanya yung naisip mo. At pwede na niyang i-enhance or gamitin. Yan. Parang katulad nitong si Christian Benjamin. Binigay niya yung MQ5. So, pwede nating i-improve. Pwede nating i-program. Okay, so para makita natin yung robot, double click lang natin, no? Huwag muna nating i-allow trading kasi hindi pa natin alam kung anong ginagawa niya. Ang gusto lang nating malaman is itong part na ito ng code, yan, itong mga may input, ito yan sa program. Yan, yung mga ini-input natin, binabago natin ng parameters, yan. Yun pala yun. So, yung declaration ng input, ito yung mga ina-allow mo from your user na bago-baguhin. At gagamitin kasi yan later on sa computation, sa analysis part. Yan, sa analysis part. Okay. Ito namang property, ano lang to, para sa, makikita mo rin yan dito, sa common tab. Yun, no? Christian Benjamin na may URL. Tapos yung version 1.0. Yun. Ito yun. Version 1.0, copyright Benjamin. Kaya yun na nakasulat. Tapos,
ang link na yun ay magkasama yan. Oh, so halimbawa, pag pinalitan ko na 1.25, ngayon, kinompile ko ulit. Of course, kailangan kong alisin to, i-reattach. Yan. Makikita nyo, 1.25 na siya. Yun yun. No? Kung gusto mo pandagdagan niya ng description, nilagyan mo dito ng description. Yun din, property, yan, description naman. Uh, no, hindi pa tayo nagpo-program totally ha. Kailangan mo i-compile para mag-effect sa kanya. Minsan, kailangan mo i-refresh dito bago mo i-attach. Yan, nandun siya. Okay. So, yan. So, mga basics at structure nung ah, program. Okay. Sa isang robot, tatlo lang yung importante para gumana siya. Itong on init, on the init, which is usually walang laman, at saka itong on tick. Yan. To. Dito sa on tick routine or function, nangyayari ang every price change sa actual is a tick. Kaya on tick, every price change, gawin mo to. Yung set of yung mga ginagawa niya dito. Yan, i-execute mo. So, yun. Yun lang yung tatlong structure ng robot. Kailangan ma-initialize mo siya. Ano yung mga sa on init, ano yung mga kailangan umpisahan ng robot na i-prepare sa kanyang execution dun sa on tick. Ayan. So, yun lang yung ibig sabihin nun. So, dito ginagawa yon sa on init. Mga initial values ng mga variables mo, pwede mong ilagay dito, no? Or dito, declarations. Pwedeng dito mo rin gawin yon, no? Ayan. Tapos, papasok na siya sa on tick. Ayan. At every tick, every price change, i-execute niya to. Imagine, no? Lagi yung nag-execute. Lagi niyang tinitingnan. On tick, on tick. Ayan. Tapos, pag nag-close yung MT5, kung saan naka-attach yung robot mo, mai-initiate naman itong on the init. Ito naman yung, kumbaga, kung may mga inallocate ka na resources, memory, sa yung RAM, uh, mga file handle, ibig sabihin yung uh, nag-open ka ng file, nagsisave ka ng file, pwede mo kasing gawin ng robot mo yun eh. Yun, i-close mo lahat yun para ma-free up ang memory mo ng computer. Yan. So proper exit strategies, yung exit sa system. Doon na fire up ang on the init. So kung sa on init dito nagsisimula, dito naman niya tinatapos at kini-clean up ang space na ginamit niya. Kailangan mong gawin 'yon, especially hindi lamang kapag mo-shutdown na yung MT5, kailangan mo tong on the init kapag nagpapalit ka ng time frame. Yan, pag nagpapalit ng time frame. Minsan nagwo-work ka sa M5, gusto mong ang robot mo mag-work sa M15, yan. Kailangan meron din siyang clean up. Clean up muna yung sa M5, tapos initialize na naman sa M15. Yan. Ganun ang routine niya bago siya pumasok ng konti. Pag pumalit yan ng 1 hour, de-init dun sa M15, initialize sa H1, then on-tick sa H1. Yan. So, ganun ang takbuhan lang nito.
Ito lang yung basic na three functions, no? May iba-iba pa, but sa robot, enough na yan, no? Sa on-tick nangyayari ang lahat. Now, yung compartmentalization ng mga analysis mo, yun, doon ka naman naggagawa ng iba't iba pang mga routines. Yan. So ito, pagkuha ng EMA value, pagkuha ng RSI value, pagkuha ng ATR value. Yan. Outside yan sa on-tick. No, outside yan sa on-tick. But ginagamit mo yan within on-tick. I mean, outside yung implementation, hindi mo makikita yung code dito. Nandun yun sa ibang section. Yan. So, ganyan nagpo-program. Lahat ng gusto mong gawin na analysis para maka-arrive ka sa decision, sa on-tick mo ilalagay lahat yon. Pero pwede mo i-compartmentalize para malinis yung code. Kasi pag sobrang pinagsama-sama mong lahat sila sa on-tick, lahat ng code na to, nandun din yan. So, minsan ang hirap maghanap. So, kaya kino-compartmentalize mo. Yan. So, ito yung decision. Yan. Ang decision, pwedeng nasa loob ng on-tick, pwede rin nasa labas. Yan. Pero in this case, simple lang kasi ilang lines of code lang. Nilagay na niya dito para magkasama na rin. Yan. So, ito yung decision. No? Yan. So, kumpleto, no? Nagawa niya yung algorithmic flow natin. Collection ng data. Ito yon, collection ng data. Get EMA, RSI. Tapos, ito yung part na analysis. No? Analyze and make a decision, then execute. Okay. Ayan. Thank you po. Ngayon, ang kailangan ko lang from you sa gusto talagang matuto is kung gusto nyong i-automate ang inyong trading strategy, yun ang gagawin natin. Yun ang ipoprogram natin. So, after this call, pwede kayong mag-outline ng inyong mag-outline ng inyong predefined set of rules at yun ang ating i-program para mas ma-appreciate nyo yung programming. Kasi kung ako pa maggagawa ng strategy, malayo sa inyo yun eh. So, isa, dalawa siguro sa inyo, paunahan na lang. Kung meron na kayong set of rules, i-outline nyo. Then, sa next Thursday or before Thursday, ibigay nyo sa akin para magawan ko ng initial programming. Mabilis-bilis na pagdating ng Thursday. Pero sa inyo yon. Yun ay kung gusto niyo lang i-share. No? Pero kung wala, sa next Thursday, mag-build tayo from ground up, no? Ng isang strategy. Uh, Either trend following. Mas madali, trend following. Magsimula tayo doon. Yan. But kung gusto niyo matutunan talaga, malapit sa inyo, yung strategy niyo, yun ang ibigay niyo. Kahit ano pa yan, i-code natin. Tapos ipapakita natin in action sa MetaTrader 5. Yan, kung paano nag-execute. Okay? So, ganun ang ating magiging approach. Yan. Para mas matutunan nyo kung paano mag-algorithmic trading. Yan. Hindi natin ito matututunan lahat ng mga to in one sitting, no? Kasi sobrang
laking programming language ang MetaCodes, no? MQL 5. We can only start with what we know, which is yung strategy nyo. Then from there, i-improve natin, i-build natin hanggat hanggang sa maging satisfactory tayo. Satisfied tayo dun sa ginagawa ng robot natin. Ang mga ito ay available din sa MT5 ninyo. So kung ano yung nakikita nyo dito sa screen, nandyan din sa MT5 nyo. At kung kukuha kayo din sa mql5.com, ayun, ganun din lang proseso. I-download nyo, ilagay nyo sa inyong MetaCodes, no? Or editor, yung sa folder na yon, i-load nyo, mas makikita nyo yung code. Ang madaling paraan, kung gusto nyo talaga mag-program on your own, no? Alisin nyo, palitan nyo. Ayan. Tapos saka nyo tingnan kung ano mangyayari. Kung hindi mag-compile, yan. Ganito pala yun. So, ito yung kasama niya. Ito yung kailangan niya. So mga ganun. Huwag kayong matakot. Hindi naman masisira ang computer nyo dyan. Hindi lang siya magra-run pagka mali ang pagkakagawa nyo. Ayan. Tapos, saka nyo makikita in action yung sa chart mismo. I-attach nyo siya. Tapos, i-run nyo siya. O, para makita nyo kung anong ginagawa niya. Learn by example. At huwag kayong matakot. Hindi yan, as long as demo account, ha? Yung pala yun, ha? As long as demo account ang naka-load. Yan. As long as demo account ang naka-load. Kasi pagka live account yan, ubos ang real money nyo. Pagka nagkamali. Okay? So, may tanong pa po ba? Maraming salamat po for attending. Recorded naman po itong webinar. So, pwede natin i-review. So, kung wala na po sigurong katanungan, we can end this call. Maraming salamat po and see you again sa Thursday. God bless po sa bawat isa. Thank you for attending. Sir Alvin, salamat for attending. Close ko na po yung call.